Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa Pebrero, Pera and Career. So let's start mga Capricorn. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Devil card. Interesting. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Nine of Wands. Lovely. In the area of what you need, meron po kayong the Three of Cups. Yay! In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Knight of Cups. Beautiful. In the area of what your near future holds, meron po kayong the Six of Cups. Beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong the Eight of Cups. In your fortune, meron po kayong the Ten of Wands. Lovely, lovely. In your divine messages, meron po kayong the Three of Pentacles. Meron kang 3-3 here, mga Capricorn. So, ibig sabihin, angel number 3 telling you na meron po kayong ancestors o mga namayapang kamag-anak na nasa kabilang buhay na hanggang ngayon ay ginagabayan pa rin po kayo at pinoprotektahan. So, after watching this video, magtiri ka ng kandila for them, or kahit simpleng prayer lang, malaking tulong yun para pasalamatan sila. Okay? Ang outcome niyo po for the month para sa pera and career, ayan po yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Capricorn, thank you po muna sa lahat ng donations po ninyo, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan. Thank you. Salamat din po sa bawat like and comment sa mga uploads po namin para sa inyo. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Three of Swords. So, Capricorn, ito ang buwan na talagang pag-move on mo. Okay? Meron kang mga painful experiences in the past na parang sabi na yung spirit guides, huwag na nating dalhin ngayon. Okay? Dapat daw matuto kang mag-move on, matuto kang ibaon sa limot yung mga pain, huwag bitter, kunin mo lang daw doon yung mga lessons mo para makatulong pagdating sa yung mga money plans, career plans. Okay? Make sure na meron ka talagang natutunan doon para magkaroon ng magandang pagbabago ang buhay mo moving forward. Okay? Partneran natin to ng card of the month. Meron kang embrace change. Yes, embrace change and welcome new possibilities. Napakasimple, napakaganda. Bitawan na yung mga dapat bitawan from the past. Kahit masakit yon, alam ko na takot kang magsimula ulit or takot kang yakapin yung mga pagbabago sa buhay mo. Pero yun lang yung only way for you to really understand na yung mga heartbreak ko in the past, siguro nga hindi yun nakatadhana, siguro nga hindi yun para sa akin. Itong bago, ito yung para sa akin. Okay? So yun na lang isipin natin ngayon. Kaya welcome the new opportunities, welcome changes. It will lead you to a brand new life. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Devil card. Si Devil card, sinasabi dito Capricorn na kumawala ka na sa kadena ng pain or suffering, meron ka daw mga maling ginagawa. Either meron kang fear of failure, fear of rejection, fear of new things, maaring ganyan, or takot ka sa responsibilidad na kaakibat ng mga bagong bagay. Kaya kung lahi ka daw takot at pilit mong kinukulong ang sarili mo sa limitadong space, paano ka daw mag-grow? No? Sa panahon to para baguhin natin ang ating isip, i-rewire ng bago, at tahakin yung bagong perspektibo sa mga bagay-bagay. Nakita ko rin dito kung ang pumipigil naman sa'yo ay kamag-anak, lover, anak o magulang, kailangan mo daw silang kausapin para maintindihan kanila at mapaunawa mo sa kanila yung journey mo o yung purpose mo. Okay? Kasi narinig ko na parang marami sa paligid mo ang sarado ang utak at parang hindi nila gets yung gusto mong gawin. Kaya parang na-stuck ka eh. So kapag napaunawa mo daw yan, kumbaga magkakaroon kayo ng bridge eh. Tatawid ka sa kanila, mahigets ka na nila para makalaya ka dun sa tanikala na yon. Okay? Devil cards being clarified by the Seven of Pentacles. Yes. Meron kang hinihintay na magbunga. Meron kang hinihintay na mangyari.
And parang naiinip ka na, naiirita ka na parang ano ba yan, ba't ang tagal? Ano ba yan, ba't ang hirap? Tagal-tagal kong hinintay itong pagkakataon na to. Ano bang nangyayari? Dahil sa paghihintay na to, lalo kang nag-iisip ng nega, lalo kang nag-iisip ng mga pangit na bagay na baka maaari mo ma-attract. Kaya bawas-bawasan natin ngayon Capricorn yung pag-iisip ng pangit at nega. Para yung mga hinihintay natin at pinaghihirapan natin, magkaroon ng magandang flow of energy. Alam ko marami kang kinakatakot dahil sa nangyari noon. Kaya wag mo laging isipin na mangyayari ulit yan. Ang importante natuto ka na para hindi yun talaga maganap. No? If these are lessons learned, meron ka ng green flag and red flag na kailangan mong bantayan para alam mo kung ano yung mga dapat iwasan. Okay? But now, ilaan mo daw ang isip mo sa pagkilos, sa paggawa, sa pagbungkal, sa pagpapagod or paghihirap sa bagay na yan kasi meron naman daw patutunguhan. Nadadala ka lang ngayon ng takot mo. Okay? So, release yung mga negativity. Okay? Para sa iyo yan, Capricorn. So, ilapag mo na sa baba, Capricorn, yung mga pera or trabaho manifestations mo. Kung ano yung mga gusto mong i-claim, mga gusto mong i-manifest when it comes to money or trabaho, comment down below. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 9 of Wands. Sabi dito, wag daw bibitaw. Meron kang hinihintay, meron kang pinagtsatsagaan, kumapit ka dyan, manalig ka, wag sumuko, ilaban hanggang dulo. Okay? Alam ko na marami ka ng heartache, marami ka ng failures, pagkadapa, and at some point, parang hindi mo na alam kung dapat pa bang ituloy or dapat pa bang kapitan. Pero sabi dito, kumapit ka with new things. Ano ibig sabihin nun? I-apply mo yung mga pagbabago sa ginagawa mo na ayaw mong sukuan. Halimbawa, ayaw mong sukuan yung pag-apply abroad. So baka meron ka mga dapat pagbabago. Baka mamaya yung tinutumbok mo na Canada ay baka hindi ka para sa Canada. Baka pang Dubai ka pala. So, i-embrace mo yung change without giving up sa hope. Baka meron ka lang daw ibang ruta o ibang dadaanan pero ganoon pa rin yung pangarap. Yung makapag-abroad at makaipon. Halimbawa lang, example lang. So, embrace mo yung change, i-apply, kapitan, at wag sukuan. Parang ganun, okay? Clarify natin. The 9 of Wands. Oops, tumilapon. You have the 6 of Swords. Kung talagang gusto mo daw makaabante, gusto mong mag-go on in a calmer shores ang buhay mo, kailangan talaga nating magsumikap ngayon at ilaban yung ating pangarap na kung nag-fail ka man sa isa, meron pang isa. Kung nag-fail ka dito, meron pang isa. Kasi alam ng yung spirit guides na ito talaga yung magdudulot sa iyo ng advancement or pagsulong sa buhay. Alam din niya na dito ka talaga mapapanatag. Kapag naabot mo siya, alam niya na at peace ka dito, maligaya ka dyan, kaya ilaban mo daw. Huwag mo sukuan, okay? Very important ito. So Capricorn, ano pong birthday ninyo? Isa ka bang December Capricorn or January Capricorn? Comment down below. I wanna know kung ilan ba yung mga December and Januarys dyan na Capricorns, okay? In what you need, meron po kayong the 3 of Cups. Sabi dito, i-celebrate mo naman daw yung life mo. You're a survivor. Survivor ka eh. Marami ka na nalagpasan sa buhay ng mga heartbreak, loss, pagkalugi, no? Pero ngayon nakita ko dito na celebrate your life with your family. Yung maliit or malaking mga tagumpay, dapat daw sineselebrate yan. At saka huwag ka daw masyadong magpakabugbog sa ginagawa mo. Alam ko na meron kang kinakapitan, meron kang hinihintay, meron kang hindi sinusukuan at pinagsusumikapan, pero may time ka rin daw dapat ngayon Capricorn to relax, okay? Enjoy the company of your friends, of your family, of mga anak mo, no? And yung bonding time mahalaga daw yan para makapag-relax ka at hindi ka ma-burn out sa pang-araw-araw mong ginagawa, okay? Clarify natin to. The 3 of Cups, narinig ko rin po dito, meron kang announcement or resulta na hihintayin, no? So, congrats, nakita ko yung pagdating niya at nag-celebrate ka with family and friends. Kasi confirmed na yung tagumpay doon. So, congrats po, okay? The 3 of Cups. The Judgment card. Yes, nakita ko dito yung parang appreciation mo Capricorn sa buhay mo. Kasi parang nagising ka na, na-realize mo na, ay,
ito talaga yung true purpose ko. Dito talaga ako nakalinya. Ito yung gagawin ko this February para sa pera ko and career ko. Kumbaga parang gumaan sa feeling mo na parang God, i-embrace ko lang to. I'm gonna celebrate kung ano man itong ibibigay mo sa akin na bago or endeavor, and hindi ko siya sasayangin. And you know na kung paano siya pahalagahan. You are now appreciating your life now even more, no? Kita-kita ko dito na parang sinusunod mo na yung gustong ipagawa sa iyo ni God. I don't know why, merong kumakatok sa'yo before na opportunity na parang ayaw mong tanggapin o ayaw mong subukan. Pero parang ngayon, ramdam ko yung readiness mo na. Sige, i-accept ko na yan, yakapin ko na yan. At dito ka talaga totoong makakaramdam ng tagumpay sa buhay mo, Capricorn. So, congrats, congrats. Everything now is better than before. At nakikita mo na yung promise ng magandang buhay moving forward. Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Knight of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, merong ino-offer sa'yo na maaring trabaho, project, or sideline. Someone is offering you something. And parang takot kang yakapin siya. Maybe because busy ka sa ibang bagay or yung ino-offer sa'yo, hindi talaga siya yung pangarap mo or hindi siya yung hinihintay mo. And you are now contemplating. Sabi mo, baka masaktan lang ako dyan, baka mapagod lang ako, baka mahirapan lang ako, ayoko. Narinig ko dito na give it a chance. Maaring itong offer na to ay susi lamang para sa mga hinihintay mo. Siguro ngayon hindi mo pa nakikita, baka medyo malabo pa sa isip mo, pero soon you will realize na parang, gets ko na. Gets ko na pag tagni-tagni ko na yung mga bagay, at ito pala talaga yung para sa akin. So, now, release your control, release your perfectionism tendencies, release mo din yung mga takot mo para makita mo yung halaga ng offer na ito sa'yo. Maaring ito lang pala talaga yung susi para bumilis yung isang bagay at makamit mo yung matagal mo nang hinihintay. Pwedeng ganon. Okay? So, clarify natin. The Knight of Cups being clarified by the King of Swords. Yes, panahon to para maging decisive ka. Maging palaban, action-oriented, harapin kung ano yung issue, harapin yung challenge. Narinig ko dito na importante maging matalino ka sa diskarte mo. Kung tatanggapin mo tong offer na to, kailangan alam mo yung mga dapat mong gawin, mga dapat i-prepare, mga responsibilidad na kinakailangan dito. Kasi tinatawag ka nito na maging committed ka dito eh. Parang panindigan mo daw itong desisyon mo na yakapin tong bagong offer, no? So, kumbaga, nakasalalay itong ganda nito at outcome nito sa'yo. Kung papanindigan mo ba o hindi. Pero sabi dito, kung talagang nahihirapan ka pang mag-decide, timbangin mo. Maganda ba to? Ano bang benefit sa akin ito? Ano bang advantages ko dyan or disadvantages? Mahihirapan lang ba ako dyan? Ano talaga yung magandang bunga? Kapag napagnilay-nilayan mo na yun, magiging madali sa iyo makapag-decide na yakapin to. Kung talagang ito ay patungo sa landas ng mga hinihintay mo. Kasi nga, naramdaman ko, meron kang maling notion or meron kang maling paniniwala tungkol sa offer eh. Meron ako narinig parang kinakatamaran mo siyang harapin, kinakatamaran mo siyang asikasuhin. Sa panahon daw to really tackle it head on para alam mo yung potential mong pasukin. Okay? Para maliwanag sa'yo lahat-lahat at makita mo talaga kung ano yung opportunity na yan sa'yo. Okay? Especially in the near future, heto ka with the Six of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides na medyo panatag ka na. Makakalagpas ka na sa mahirap na aspeto ng pag-iisip or mahirap na aspeto na to, huwag kang mag-alala. And you are now really triumphant over this obstacle. Nakita ko dito na tatanggapin mo tong bagong pagkakataon na offer na to and you will give it a chance, no? And here, you will reap the good outcome or the good result mula dyan. Kumbaga nakita ko dito yung financial security, talagang nakalagpas ka na sa mahirap na aspeto ng pera o ng karera mo, trabaho, at parang lahat ay gamay na gamay mo na at relax ka na. You are getting the hang of it. And I'm seeing here na kung ano yung problema mo sa pera before, problema mo sa trabaho before, solve na siya, no? And you are now enjoying and reaping the gift, no? May regalo sa iyo si universe eh. Kumbaga paggaan to ng trabaho, paggaan ng buhay,
na hindi mo akalaing mararating mo. Pero here, kita-kita ko dito yung seguridad pagdating sa pera at trabaho. So, congrats po. Okay? Clarify natin. The Six of Cups. Narinig ko rin dito parang pwede mo nang i-treat sa magandang kainan or sa bakasyon or sa pasyal yung mga anak or magulang, parang ganun. You're giving, you have the ability now to give them what you want to give them, parang ganun. Okay? The Six of Cups is being clarified by the Hermit card. Yes, kumbaga, ngayon malinaw na sa'yo yung path pagdating sa buhay. Kung dati marami kang question, sabi mo, hanggang saan ba ako? Para kanino ba ako? Ano ba talaga yung direksyon ng buhay ko? Ang dami ko ng heartbreak, ang dami ko ng kasawi ang palad. Ano ba dapat kong gawin? Soon, in your near future, lilinaw na sa'yo ang mga sagot. Na parang, gets ko na. Dito pala talaga ako. Ito yung kapalaran ko. Ito yung journey ko. Panatag ka na. Secured ka na sa rutang yun. Kaya ngayon palang Capricorn, kung iniisip mo na, para saan ba ako? Ano ba yung ruta ko? Ano bang pangarap para sa akin? Ano bang career ang para sa akin? It will be clear soon. Darating ang sagot at panatag ka na sa rutang pupuntahan mo. Kaya huwag ka mag-alala. Kung nahihirapan ka sa career change or sa money aspect, it will be okay soon. I-claim mo to, it's gonna be yours, okay? In your challenge, meron kang close-minded and escapism. Yan. Sabi dito, iwas ka daw ng iwas pagdating sa isang bagay. Minsan okay lang naman yung magbakasyon, magpahinga para makapag-isip. Pero ang ginagawa mo daw kasi, iwas ka ng iwas eh. Ayaw mong harapin. Sa panahon to, bilang reminder na tama na yung kakaiwas. Harapin na yan para matapos na once and for all. You also have close-minded. Sabi dito, lawakan mong isip mo. Hindi pwedeng yung isang bagay lang na gusto mo ay yun lang forever. Minsan, things change. Life change. Yung economy also changes. No? So, kailangan natin sumabay sa agos at palawakin ang isip. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga takot na ito in the past. Kasi kapag yan dala-dala mo pa rin hanggang ngayon, hindi ka makakagalaw, hindi ka mag-grow. If you really want your life to change, kailangan isara mo yung past and accept the changes in your life. Okay? Very important yan. In your challenge, you have the Eight of Cups. Ramdam ko dito yung pag-walk out mo sa isang bagay. Ayaw mong harapin, ayaw mong tignan, ayaw mong buhisiin, kahit naman abot kamay naman yung potential, no? Sabi dito, harapin mo daw yung truth, no? Meron ka daw katotohanan na dapat talagang tanggapin with a judgment card here, mga dapat ma-realize para makita mo talaga yung malinaw na path para sa'yo. Ramdam ko kasi dito na ayaw mong iwanan yung isang aspeto or isang lifestyle or isang endeavor na kahit mahirap doon, kontento ka na dun eh. Parang naging komportable ka na. Pero panahon to para ma-realize mo na, I'm not happy here anymore or hindi talaga to para sa akin. And you're now brave enough to chase what's yours. No? Huwag mong katakutan na puntahan yung mga bagay na para sa'yo at magdudulot sa'yo ng contentment. Kung iwas ka daw ng iwas dahil takot kang harapin or makanti malang yung issue, paano ka daw mag-grow? Okay? So, kailangan mo isipin yan ngayon. Eight of Cups being clarified by I don't know why, nakita ko meron sa inyo parang aalis ang trabaho. Meron kang iiwanan eh. Kasi you don't feel like para sa'yo yun. Parang ganon. Eight of Cups. The Death card. Yes, ngayon panahon na para putulin na yung mga dapat putulin, yung mga dapat tapusin, yung mga dapat iwanan. Meron ka pa rin daw kinakapitan eh. Like I've said here, nakakadena ka pa about something eh. Parang kayang-kaya mo naman kumawala sa kadena na yan, pero you keep on believing doon sa bagay na yon. Panahon to para kumawala dyan, step out, reach out, so that yung talagang mga hinihintay mo yung magbunga na. So that you will go on a calmer shores. Huwag kang sumuko sa buhay, huwag kang sumuko sa pangarap mo, pero meron kang pinanghahawakan kasi na mali. Meron kang pilit na routine or lifestyle or idea na alam mong mali pero kinakapitan mo pa rin. Kaya patuloy ka nagfa-fail sa isang bagay eh. Kaya ngayon, importante, mag-apply tayo ng changes para yung isa pang try, isa pang subok, ayun, panalo na. Makalarga ka na. So, siguro napansin mo yan, bakit ba ako stuck? Bakit ba ako nahihirapan umandar? Kasi, mali yung routine.
Mali yung pinanghahawakan. Pag binago mo yun, maaring magbago yung kwento. Okay? In your fortune, meron kang release, control, surrendering to the journey. Yes, isurrender mo lang kay God, isurrender mo yung mga takot mo, yung mga inhibitions mo, yung mali mong pag-iisip. At kapag nagawa mo yun, gagaan yung pakiramdam mo and you will have a clearer way patungo sa harvest time mo. Okay? Huwag mong pilitin, huwag mong puwersahin. Let it happen, let it flow. It will be good time for you. Okay? You also have answering the call. The time is now. Yes, talagang pinapakinggan mo na yung katok sa'yo na parang matagal mo na itong dapat gawin. Ngayon, parang tatanggapin mo na, yayakapin mo na. You are now embracing the realization or calling na binibigay sa'yo ni God. So, congrats po. In your fortune, eto ka, you have the 10 of Wands. Palakpakan muna. Si Ten of Wands, sinasabi dito na yung spirit guides Capricorn na yung hard work mo sa isang bagay ay magkakaroon na ng magandang bunga. Meron kang pinaghihirapan ngayon, no? Meron kang inaasikaso, pinagpupuyatan, iniiyakan, kinakabwisitan na parang ang hirap-hirap. Pero don't worry, the suffering will end, the burden will end, and you will reap the good outcome para dyan. So congrats ngayon. I-claim mo na yan. Congrats. Para sa iyo yung magandang outcome ng bagay na yan. Okay? 10 of Wands. The Page of Pentacles. Yes, talagang makukuha mo yung good outcome. At heto ka, pinag-aaralan mo yung bunga na nakuha mo and you will make sure na hindi mahasayang lahat ng pinaghihirapan at tatagal to sa buhay mo. So congrats ha sa pagyakap mo sa good outcome na to o sa good result. Huwag pa kampante, Capricorn. Kailangan aralin mo pa rin to, buhisiin mo para tumagal sa'yo at magkaroon ng dire-diretsyong pag-abante at paglago. So congrats. Kung ito man ay trabaho, sideline, new job, or new opportunity, huwag mo tong i-take for granted ha. Make sure na ikaw ay tutok, ipaprioritize mo to para magkaroon ng dire-diretsyong tagumpay. Okay? Congrats po, i-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang confidence is your key to success. Kapag talagang confident ka, kayang-kaya mo kahit ano. Nothing is yet set in stone. Yes, kapag nasaktan, pag na-reject, kapag nag-fail, hindi yan katapusan ng buhay. It can still change for the better. Kaya huwag matakot sa mga pagbabago. Okay? In your divine messages, meron po kayong the 3 of Pentacles. Sabi dito, panahon to para isuggest mo or ipakita mo yung galing mo, yung husay mo. Display your ability, display your product, your project, para maraming mga tao makakita ng husay mo. Okay? Panahon to para i-advertise mo ang sarili mo for the potential na kliyente or serbisyo, no? So that they will know kung gaano ka kagaling. Okay? For others, kayo po pinapayuhan, Capricorn, na makipagtulungan sa kaibigan, sa magulang, sa kapatid, sa negosyo, sa trabaho, no? Because the more people na nagtutulungan, the better. Para hindi ka mahirapan or hindi mo maramdaman yung bigat ng pinapasan mo. Matuto ka daw makipag-collaborate at makisama sa ibang tao, Capricorn, okay? The 3 of Pentacles being clarified by the 6 of Pentacles. Yes, kung talagang pangarap mo makubra or ma-harvest yung good outcome sa proyektong ito o sa trabahong ito, kailangan talaga ikaw ay may mababang loob na makipagtulungan. Okay? Hindi mo to kaya mag-isa. The more people na pwedeng i-assist ka, mas bibilis yung pasok ng good outcome. Sa panahon to talaga para mag-effort ka, Capricorn, na makipag-usap, makibagay, maging team player, team leader, at matutong makisama. Importante yung pakikisama and your connections para yung effort mo na nilabas mo ay magkaroon ng good reward pabalik. Okay? It's all about equal give and take. Pag nag-open ka ng idea, makinig ka rin sa idea nila. Pag nag-open sila ng suggestion, matuto ka naman makinig para kung gusto mo ding pakinggan ka. Okay? It's all about you having this equal appreciation and equal na pakikitungo para magkaroon ng magandang outcome itong ginagawa mo. Okay? Good for you. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Bat, take care, our enemies are working against you. Sabi ko nga, matuto kang pakibagayan, matuto kang makiramdam para alam mo yung galawan mo. Okay?
You also have table, hard work ahead. Yes, meron ka mga dapat pagsumikapan after getting the reward or after getting the good news. Hard work still kailangan mong gawin to prove na kayang-kaya mong panghawakan tong blessing na ito. Okay? You also have pineapple, reconciliation. Yes, pagbabati, pag-aayos. Kitang-kita ko dito yung harmonious relationship with everybody. You also have mountain, major challenge to overcome. Meron ka talagang dapat lagpasan ng mga kadena, ng mga bagay na kailangan panalunan, mga hard work na kailangan gawin at mga pag-iwas o paglayo sa mga bagay or tao na kinakailangan gawin ngayon. Kapag naipanalo mo yan, sure ball lang magandang outcome. Okay? Ang outcome ni Capricorn for pera and career, the Six of Wands. Wow, victory ito. Napakaganda, palakpakan muna. Iyong-iyo ang tagumpay this time. After mo makawala sa kadena na yan, sa maling pag-iisip o maling pananaw or toxic people around you, and you're able to really forget or paghilumin lahat ng heartbreak, hardship in the past, at lumaban ka sa buhay, no? Dumiretso ka, giving your all, getting the good outcome is here. Ikaw ang panalo, ikaw ang promoted, ikaw ang nakakuha ng maraming quota or maraming clients. You are winning this time, Capricorn. So, idire-diretso natin to, eyes on the prize, eyes on the target. Huwag malilingat, no? Huwag kang papadala sa distraction ng ibang tao. Make sure na hindi ka rin madaling mag-give up porque makarinig ka ng mga bad review or bad comments or mga puna or panlalait. Kailangan ikaw ay matibay, matatag hanggang sa maabot mo yung goal. Okay? The Six of Wands being clarified by the Queen of Cups. Yes, victorious to at walang pagsidlan ng saya ang puso mo. Ang kitang-kita ko dito na yung panalong-panalong ito ay talaga namang parang umiiyak ka sa sobrang saya. Hindi ka makapaniwala na kinaya mo hanggang dulo. So anong lesson dito, Capricorn? Kapag nakuha mo na tong panalo dito o yung magandang outcome sa journey mo, alagaan. Be a nurturing mother, no? Sa tagumpay na yan. Para kang nanay na nag-aalaga na baby na kapag naipanganak na, aalagaan mo pa rin every second, every minute to make sure na okay siya, safe siya. So, ganun ka ngayon. Alagaan tong mga pinagdasal, tong nakuhang tagumpay para tumagal sa buhay. Okay? So, Capricorn, yan po ang inyong February pera and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. Theaspin James for James Tarot PH. God bless everybody.